Madaling araw ng Nobyembre 5, 26, sa loob ng isang maliit na selda sa Baybay City Provincial Jail sa Baybay City, Leyte. Isang dating alkalde ang humandusay. Paano yung kaso? Pero hindi ito ko pabayaan itong mga pulis na sabi. Kasi sabi, ako ang may utos eh. Kasi sabi mo, sir, hulihin namin tapos pag lumaban. Kaya baka totoo talaga, dinalian mga tapos pulis. Ayon sa pulisya, nagkaroon umano ng shootout sa loob mismo ng kulungan. Ngunit may isang bagay na agad nagdulot ng pagdududa. Ang lalaking napatay ay hindi isang ordinaryong bilanggo. Siya ay si Rolando Espinosa Sr., isang politiko na iniuugnay sa illegal drug trade at posibleng mahalagang testigo sa mas malawak na investigasyon. Habang unti-unting lumalabas ang mga detalye ng insidente, isang tanong ang bumalot sa buong bansa. Ito ba ay isang lehitimong police operation o isang planadong pagpatay sa loob mismo ng kulungan? Si Rolando Espinosa Sr. ay isang negosyante at politiko mula sa bayan ng Albuera, Leyte. Noong May 2016 elections, nahalal siyang alkalde ng nasabing bayan. Ngunit ilang buwan lamang matapos siyang maupo sa pwesto, bigla siyang nasangkot sa isang malaking kontrobersya. Noong August 2016, hayagang pinangalanan ni Rodrigo Duterte ang alkalde at ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa bilang umano'y bahagi ng illegal drug trade sa Eastern Visayas. Binigyan sila ng ultimatum na sumuko. Kinabukasan, kusang loob na nagpakita si Espinosa. Doon hinarap niya ang nooy PNP chief na si Ronald De La Rosa. Sa kanyang pahayag, inamin niyang may kinalaman sa droga ang kanyang anak. Ngunit mariin niyang itinanggi na siya mismo ay bahagi ng operasyon nito. Pagdating ng Oktubre 26, muling naaresto si Espinosa. Ayon sa pulisya, nakakita ng mahigit 11 kilo ng bato sa kanilang ancestral house sa Albuera. Dahil dito, kinasuhan siya ng illegal possession of drugs. Habang hinihintay ang pag-usad ng kanyang kaso, ikinulong siya sa Baybay City Provincial Jail. Ngunit, makalipas lamang ang isang buwan, isang insidente ang tuluyang magpapabago sa kanyang kapalaran. Madaling araw ng Nobyembre 5, 2026, isang team ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region AYT ang nagsagawa ng operasyon